Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Napakasaya ko po nung binigyan kami ng scholarship ng EBSO kasi po ito po ang malaking tumulong sa amin. Iba po kasi talaga ang mabigyan ka ng edukasyon kaysa po sa ibang bagay na pwede ibigay sa amin. Yun na po ang pinaka maganda pong na-receive namin ng aming pamilya. The best thing po as grantee ng EBSO, yung scholarship po namin ay 100%. So wala po kami binabayaran sa school na nakakatulong po sa pamilya namin. And yung services po talaga na binibigay ng EBSO ay mabilis pa po. Wala po silang mintes sa pagbigay sa amin ng tulong. Ngayon po graduate na po ako. And after my graduation po ay nakapagtrabaho naman po ako agad under the Department of Interior and Local Government as an IT officer. Malaki pong natulong sa akin nung aking pinag-aralan at ng EBSO na na-achieve ko po itong aking posisyon ngayon. Sana po ay sa ibang ini-encourage ko po ang ibang mabuting puso sa inyo po na tumulong sa aming mga orphan na maging maganda po ang aming buhay kahit wala po ang aming tatay at o nanay. Thank you po sa mga tumutulong sa EBSO, sa mga partners ko. Marami po kayong natutulungan ng mga tao, ng mga bata po, lalo na po ngayon na marami pong bata ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. So, isa rin po yung EBSO na malaking tulong ang binibigay para sa mga bata po na naulila, especially sa mga naulila. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Isang maganda at produktibong Martes mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas po ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. Panibagong episode at panibagong programa na naman po ng Dole ang aming ipapakilala sa inyo mga kamanggagawa. Kayo ba sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng kapansanan ng dahil sa sakit o aksidente sa trabaho? O may kakilala na nasa kahintulad na sitwasyon? Alam nyo ba na maaari kayong makakuha ng benepisyo mula sa Employees Compensation Commission o ECC, isang attached agency ng DOLE? Para sa detalye ng mga benepisyong maaaring makuha sa kanilang katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan o kagabay program, makakasama natin maya-maya lamang sa ikalawang parte ng programa si OIC Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino ng ECC. Kaya abangan nyo po ang aming talakayan patungkol sa kagabay program ng ECC. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. Umpisahan natin ang good news sa Northern Mindanao. Issue sa paggawa ng kasambahay sa Iligan City na ayos sa pamamagitan ng SENA. Isang kasambahay sa Iligan City ang nakakuha ng 30,000 pesos, katumbas ng halaga na hindi nabayarang 13th month pay ng kanyang amo matapos ang pag-uusap sa pamamagitan ng programang Single Entry Approach o SENA ng Department of Labor and Employment. Ang SENA ay isang administratibong pamamaraan na nagbibigay ng mabilis, walang kinikilingan at hindi magastos na paraan sa pag-aareglo ng mga issue o reklamo na nagmumula sa relasyon ng manggagawa at employer upang maiwasan ito na maging ganap na kaso. Sa ilalim ng pamamaraang ito, ang lahat ng usapin sa paggawa at trabaho ay sumasailalim sa 30 days na mandatory na prosesong conciliation mediation upang maayos ang di pagkakaunawaan ng mga partido. Ayon kay Dole 10 Lanao del Norte Field Office OIC Chief, Attorney Saprali Kabili, tinanggap ni Single Entry Approach Desk Officer o Shadow Ani Radaya Muwa ang reklamo mula sa kasambahay na si Telma Abyoda noong 12 ng Enero ng kasalukuyang taon at agad siyang nagtakda ng Conciliation Mediation Conference sa pagitan ni Abyoda at ng kanyang amo at nagkaroon agad ng kasunduan noong 17 ng Enero. Sinabi ni Kabili na pinagbigay alam niya sa magkabilang panig ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas paggawa. Si Abyoda ay isang kasambahay at tagapagbantay ng isang paupahang bahay sa lungsod sa loob ng halos 40 years. Gayunman, siya ay nagbitiw dahil sa kanyang problema sa kalusugan. Sa ginanap na pagpupulong, ang bagong tagapagbantay ng paupahang bahay sa ngalan ng may-ari ay nag-alok ng 30,000 pesos kay Abyoda na kanyang tinanggap bilang kabayaran sa kanyang 13th month pay at tulong pinansyal at ganap na pagsasaayos ng kanilang usapin. Ayon kay Abyoda, malaki ang naitulong sa kanya ng Dole Regional Office 10 sa ilalim ng pamamahala ni Regional Director Albert Gutib at sa National Conciliation Mediation Board ng rehiyon sa pamumuno ni Attorney Saprali Kabili at sa tulong ni Desk Officer Ani Radaya Muwa. Dahil nasagot umano ng Dole ang kanyang mga katanungan at higit sa lahat, dahil sa agarang pagbabayad ng kanyang amo sa kanyang 13th month pay,
Lubos umano siyang nasiyahan sa kanilang napakabilis na aksyon. Pumunta naman tayo sa good news sa Central Visayas. Mga negosyong tinulungan ng DOLE sa Mandaue, bukas na ngayon sa publiko. Matapos makatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso mula sa Department of Labor and Employment Regional Office 7, nagbukas ng kani-kanilang general merchandise na negosyo ang mga miyembro ng Kasuntingan Informal Workers Association ng Barangay Kasuntingan, Mandaue, Cebu noong nakaraang linggo. Ang Kasuntingan Informal Workers Association ay tumatayong partner ng DOLE Region 7 sa pagpapatupad ng mga programa ng kagawaran. Ito ay nakinabibilangan ng mga nagtitinda ng isda, labandera, yaya, driver ng habal, kasambahay, manikurista at ambulant vendor na handang maglingkod sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pangunahing bilihin. Layon ng DOLE na madagdagan ang kita ng bawat miyembro ng asosasyon, lalo't higit ang mga walang regular na trabaho o kabuhayan. Unang tinukoy ng mga miyembro kung ano ang mga pangunahing pangangailangan, kabilang na ang mga matatagpuan sa mga convenience store sa city center upang mabilis itong mabili at matiyak na makakamit ang pinapangarap na kita na hindi bababa sa 4,000 pesos bawat quarter ng taon. Ayon kay Concepcion Abelio, na isang ukay-ukay vendor, yaya at labandera, lubos ang pasasalamat niya 10 na mga miyembro ng Kasuntingan Informal Workers Association sa DOLE dahil sa tulong pinansyal, negosyo at sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Bilang Pangulo ng Asosasyon, si Abelio ang mamamahala sa operasyon ng negosyo habang ang mga nakatalagang miyembro ay salitan sa pagbebenta sa tindahan. Hinimok ni DOLE Tri-City Field Office Head Marites Mercado na kumakatawan kay DOLE Central Visayas OIC Regional Director Lilia Esteliore ang mga benepisyaryo na pahalagahan at alagaang mabuti ang proyektong kabuhayan na ipinagkaloob sa kanila ng DOLE. Matatandaang natanggap ng grupo ang kanilang tulong pinansyal mula sa DOLE Regional Office 7 noong nakaraang Disyembre 2022 na nagkakahalaga ng 996,135.40 centavos. Ang halaga ay ginamit upang bumili ng mga jigs at materyales na kinakailangan upang gawing ganap na operational ang kanilang negosyo. At bukod sa tulong pinansyal, pinagkalooban din sila ng 1-year accident insurance coverage mula naman sa GSIS. Ang tulong pinansyal na ipinaabot sa grupo ay mula sa pondo ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o yung tinatawag nating TLEP. Good news naman tayo mula sa rehiyon ng Cagayan. DOLE Region 2 nasungkit ang 2022 Inspection Excellence National Award. Tinanggap ng DOLE Regional Office No. 2 ang pambansang gawad bilang pagkilala sa kahusayan sa larangan ng labor inspection sa katatapos na Labor Inspection Summit. Ang naturang summit na may temang Firming Up Labor Inspection Capabilities through Synergistic Actions Towards Ensuring Decent Work ay ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City noong ika-9 hanggang ika-10 ng Pebrero sa kasalukuyang taon. Ang pambansang parangal ay ipinagkaloob sa rehiyon dahil sa mataas na pagsunod nito sa General Labor Standards o GLS para sa taong 2022, patunay sa pangakong ibinigay ng DOLE Regional Office 2 at ng mga field offices nito sa pagtiyak ng pagsunod ng mga establishmento sa General Labor Standards para sa kapakanan ng mga manggagawa sa Cagayan Valley Region. Ang plake ng pagkilala ay personal na iginawad
ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma kay Regional Director Joel Gonzales na tinulungan ni na Undersecretary for General Administration and Regional Operations Cluster, Sir Yaco Lagunsad III, at Undersecretary for Legislative Liaison and Legal Affairs Cluster, Attorney Felipe Egargo Jr. Mula sa 16 na rehiyon, nakuha rin ng DOLE Regional Office 2 ang ika-4 na pwesto sa ginanap na Battle of the Brains Inspection Edition sa katatapos lamang na Labor Inspection Summit. Ito ay nilahukan nila Senior Labor and Employment Officers Alexandre Garcia at Onofre James Mendoza at Assistant Labor Inspectors Bonifacio Kangingitan, Donna Lay Ladit at Aiza Lane. Layunin ng 2 araw na Labor Summit na mapalakas ang kakayahan ng mga labor inspectors at inspection managers upang makapagsagawa sila ng higit na masisiglang dialogo sa pagitan ng mga manggagawa at employer, makabuo ng mga responsive strategies at mapadali ang aktibong palitan ng impormasyon sa mga empleyado, employer at iba pang stakeholders sa bansa. Ang nasabing summit ay dinaluhan ng mahigit 1,300 na kawani ng DOLE mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na kinabibilangan ng mga senior officials, regional directors, labor inspectors at assistant labor inspectors. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay ECC Acting Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino, ukol sa kagabay program na hatid ng kanilang tanggapan. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 18 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Nagkasakit o naaksidente ka sa work? Oh no! Buti na lang, andyan ang ECC. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ito ay karagdagang benefits in case ikaw ay magkasakit o maaksidente dahil sa work. Pero kahit may ECC, laging tatandaan na safety should still be your top priority. Kailan nga ba maaaring mag-file at mag-claim ng ECP benefits? Number 1, kung ikaw ay naaksidente sa workplace. Number 2, kung ikaw ay naaksidente habang nagtatrabaho. Number 3, kung ikaw ay naaksidente kahit wala ka sa workplace dahil sa utos ng boss mo. Number 4, kung ikaw ay naaksidente papunta o pauwi galing trabaho. Pwede ka mag-claim ng ECP benefits kung walang diversion sa ruta mo papunta o pauwi. Dapat ay bahay-work o work-bahay lang. Number 5, pwede ka rin mag-claim ng ECP benefits kung ikaw ay naaksidente habang sakay ng company vehicle. Number 6, counted pa rin kung ikaw ay naaksidente sa activities ng company. Halimbawa, sa mga company team building at sports fest. At last but not the least, kung ikaw ay nakaranas ng assault habang ginagampanan mo ang trabaho mo. Kapag ikaw naman ay nagkasakit dahil sa trabaho, pwede kang mag-claim ng ECP benefits kung ang conditions of compensability ay nasatisfied mo base sa listahan ng occupational and work-related diseases. Pag ang sakit mo ay di kasama sa listahan, pwede pa rin ito maging compensable sa ilalim ng tinatawag natin na increased risk theory. Una,
kung ang working conditions ay may health risks na nagiging sanhi ng sakit. Pangalawa, kung ang sakit ay nakuha mo dahil exposed ka sa mga health risks na ito. At pangatlo, kung nagkasakit ka kahit na sinusunod mo naman ang safety measures and precaution ng kumpanya. Samantala, meron naman tayong tinatawag na excepting circumstance o yung mga pagkakataon na hindi ka pwedeng mag-claim ng easy benefits. Kung ikaw ay lasing o lango sa alak o drugs habang nagtatrabaho at naaksidente ka, no yan. Hindi ka rin pwedeng mag-claim ng ECP kung ikaw ay nagpabaya o notoriously negligent ka kaya ka na-aksidente o nagkasakit. Halimbawa ay ang hindi pagsunod sa safety precautions ng kumpanya o hindi pagsuot ng protective gear. Hindi rin valid ang claim kung sinasadya mong saktan ang sarili mo o ang iba na naging sanhi ng aksidente o sakit. Bad yun! Laging tandaan na safety should always be your first priority kahit saan, kahit kailan, kahit sa trabaho. Kapag aksidente di maiwasan, don't worry! Andyan ang ECC to help you! For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Nagkasakit o na-aksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function nito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 25 minuto, makalipas ang alas 11 ng umaga. Bukod sa kompensasyong maaaring matanggap ng ating mga kamanggagawa kung sila ay nagkasakit, na aksidente o mamatay ng dahil sa trabaho, meron ding programa ang ECC para naman sa ating mga kamanggagawa na nagkaroon ng kapansanan ng dahil sa trabaho. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si ECC OIC Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino. Good morning, ED Jomar. Si team po ito ng IPS. Yes, good morning team, and of course good morning sa ating mga kamanggagawa na nanonood at nakikinig sa iyong stasyon ngayong umaga sa DWDD
Double D. Okay? Yan po ang Dole sa AFP Radyo. So good morning, team. And of course, as you have mentioned, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung aming Kagabay program. So pwede na ba ako magsimula magpaliwanag, team? Yes po, Okay. ED Jomar. Sige po. So ang katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan o yung tinatawag naming Kagabay program ay naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at serbisyo sa mga manggagawa natin na lubos na napinsala o nagkaroon ng kapansanan dahil sa naranasang sakit o aksidente sa trabaho. Ang mga qualified team na mag-avail ng ating Kagabay program ay mga empleyado ng may approve na easy claim, meaning in-approve na to ng Social Security System para sa private sector at ng GSIS naman para sa public sector. Apo. ED Jomar, kung kwalipikado naman po yung ating mga kamanggagawa dito sa Kagabay program, ano naman po yung mga requirements na dapat nilang i-prepare at i-submit at saan po ba sila dapat tumungong tanggapan para i-submit yung mga requirements? Kamanggagawang team, simple lang naman ang requirements at hindi masalimot, ika nga. So kailangan lang dalhin ang isinumite na sa alinmang opisina at isumite sa alinmang opisina ng Employees Compensation Commission ang kopya ng kanilang approved Employees Compensation Claim Voucher na nagmula sa SSS or sa GSIS, okay? At 2 valid IDs, okay? At medical certificate. Yun lamang ang kailangan isubmit sa, as I mentioned, sa anumang office ng Employees Compensation Commission. Apo, i-clarify lang po natin, ED Jomar, pag sinabi pong approved easy claim voucher, kailangan po na i-process na either SSS kung nasa private, tapos GSIS naman po kung sa public sector? Yes, team, kasi ang determination na kung yan ay work-related ay nasa system. Okay? So pag sinabi nating meron ng easy claim voucher, ibig sabihin na process na at na-approve na, ibig sabihin yan ay work-related. Opo. ED Jomar, may ibabasahin lang po akong katanungan, may nagpadala po sa atin. Ano daw po ba yung madalas na rason kung bakit daw po hindi na-aprobahan yung kanilang isinumiting requirements, particular po dito po sa GSIS? Hindi po patungkol ito sa COVID claim nila ED Jomar. Okay. So kung sa COVID claim, siguro kung ito ay na-disapprove dahil sa kakulangan ng dokumento, dapat lang po isubmit kung ano yung kulang na dokumento. Pero po kung ito'y na-disapprove dahil hindi work-related, siguro kailangan i-reinforce natin to prove na yung ating claim for compensation ay work-related. Apo. ED Jomar, kailangan pa rin po bang i-submit yung tinatawag na kopya ng easy logbook? Yung pong company, actually yung company ang nagsasubmit kasi po ang bawat kumpanya po, let's say sa private sector, meron po yung may SSS account. So isinasubmit po ng company ang claim for compensation ni empleyado using that my SSS account, kasama na po doon yung easy logbook. Apo. Mabalik po ulit tayo sa Kagabay program. Ano po ba yung mga programa at serbisyo na nakapaloob dito sa Kagabay program at paano rin po ba makakatanggap nito yung ating mga kwalipikadong kamanggagawa? Okay, kamanggagawang team, sa ilalim ng Kagabay program, tayo ay nagbibigay ng libreng rehabilitation services tulad ng physical therapy at occupational therapy sessions. Nagbibigay din tayo ng assistive devices tulad ng prosthesis, wheelchair. At meron din po na ino-offer na skills and entrepreneurial training, livelihood starter kit, initially amounting to 20,000. At kung masusustain po nitong ating beneficiary yung kanyang small business, siya po ay mabibigyan ng karagdagang 10,000 as complementary kit. Okay, so yan po ang ating ino-offer under the Kagabay program sa ating mga persons with work-related disability. Then nagsasagawa rin tayo, kamanggagawang team, ng psychosocial counseling at psychiatric evaluation kung kinakailangan. Apo.
Since nabanggit niyo po, ED Jomar, na nagbibigay din po ang ECC ng mga livelihood o entrepreneurship training at starter kit sa mga benepisyaryo ng Kagabay program, ano naman pong mga klase ng mga training courses at business ventures yung maaaring mabigay sa mga availees po ng Kagabay program? Yung trainings na ibinibigay natin ay ito'y in partnership with the Department of Trade and Industry at kapag DTI at pag skills training naman sa TESDA, sa Technical Education and Skills Development Authority. Ilan lamang kamanggagawang team sa mga training courses na ino-offer ay tulad ng how to start your own business, bookkeeping at financial literacy. Okay. Pagdating naman po sa business ventures, kadalasan ay ang client natin mismo ang pinapapili nila kung anong negosyo ang pwede niyang pasukan. Depende sa kanyang kakayahan. At depende rin sa passion niya o commitment. At assessment din nung kanyang kapaligiran kung saan siya nakatira. At tungkol po dyan, meron tayong social worker na maaaring mag-assist sa kanya, tumulong at mag-guide sa kanila sa pagpili ng pagsisimulang maliit na negosyo. Opo. Yung sa usapin po ng business venture, ED Jomar, pwede po bang mag-propose si availee ng kanyang business venture o kailangan po mamimili lang siya doon sa mga options po na inilatag ng ECC sa kanya? Mamimili po siya, In fact, meron siyang meron siyang leeway para mamili. In fact, hinihingan po namin siya ng business plan. Okay. So doon po even sa pag-craft ng business plan, yan po ay ginaguide na ng aming social worker. Okay, para matiyak natin na yung kanyang business plan ay ugma naman doon sa environment. Kumbaga hindi masasayang business na yan ay kikita. So ilan lang po sa madalas na pasukang negosyo ng ating mga beneficiaries ay yung mga maliliit lang, mga sari-sari store or poultry-related business tulad ng piggery, goat racing at manukan. Meron din pong ilan tayong mga beneficiary na gumawa ng sariling produkto nila mismo tulad ng celery juice at salted eggs. Sa Laguna nga po, meron tayong kliyente na nag-venture sa maliit na construction ba. Okay? Sa Bulacan, meron din po tayong beneficiary na ang naging kanyang negosyo ay pag-supply ng agricultural products. So ilan lang yan sa kamanggagawang team sa mga business ventures na pwedeng pasukan ng ating mga beneficiaries. Apo. ED Jomar, follow-up question ko lang po, kamusta po yung monitoring natin doon sa mga availees natin? Nasusustain po ba nila yung kanilang mga business ventures na in-avail po sa inyong tanggapan? Marami naman po na nakaka-sustain kasi po ang mahalaga dito parang merong incentive to sustain kasi nga pag na-sustain mo yan, meron kang additional 10,000 additional 10,000 na karagdagan na pwede mong magamit para palakihin pa yung maliit mong negosyong pinasukan. Okay po. Sa inyo naman pong datos, ED Jomar, gaano na po karami yung natulungan ng inyong tanggapan sa ilalim nitong Kagabay program noong 2022 at kumusta rin po, nabanggit rin po naman ninyo na okay naman po yung kanilang sustenance ng mga business ventures na ating ipinaabot sa kanila? Noong nakaraang taon po, noong 2022, tayo po ay merong mahigit na 300 persons with work-related disabilities ang nabigyan natin ng libreng rehabilitation services. Kasama na po dito ang training, ang mga libreng physical at occupational therapy sessions, pag-provide ng prosthesis at iba pang assistive devices. Ngayon, sa pagdating naman po sa ating livelihood assistance, meron po tayong 103 na persons with work-related disability na nakapag-avail ng starter kit amounting to 20,000 pesos each. Ulitin lang po natin, ED Jomar, meron pong 300 na PWRDs yung nabigyan natin ng rehabilitation services, tapos 103 naman po na PWRDs yung nabigyan natin ng starter kit na may halagang 20,000 bawat isa. Yes, kamanggagawang team.
Apo. Since medyo lumalaki na po, mas dumarami pa yung ating mga nagiging kliyente o availees netong Kagabay program, ano naman po yung mga hakbang o paraan na ginagawa po ng ECC para mas marami pa po yung maabot ng programa at mas mapabuti pa po yung pagpapatupad netong Kagabay program, ED Jomar? Okay, yun nga pala, no, I will take this opportunity para i-announce din, no, na itong February 28 ay ila-launch po namin. No? Magkakaroon kami ng pilot launching ng aming Return to Work program ng ECC. So ito po i-support natin doon sa Kagabay program. Ito pong Return to Work program ay isang interdisciplinary at holistic na approach at bagong programa ng ECC pagdating sa disability management. So pag sinabi natin disability management ay tututukan ho natin yung person with work-related disability, okay? Na siya'y maka-cope up. Hindi lang sa pag-provide ng prosthesis or wheelchair, pero maging productive at ma-reintegrate siya sa economic mainstream. So ito pong programa na to ay ila-launch namin ngayong sa darating na linggo on February 28. So kami po ay maglalabas pa ng mga kaukulang anunsyo at detalye nitong Return to Work program ng Employees Compensation Commission. Kaya sa mga kamanggagawa nating nakatutok ngayon sa programa, manatili tayong nakatutok, no, sa Facebook page at website ng ECC para alamin yung mga latest announcement patungkol nga dito sa nalalapit na launching ng Return to Work program ng Employees Compensation Commission. ED Jomar, kung may mga katanungan po hinggil dito sa Kagabay program o iba pang serbisyong hatid ng inyong tanggapan, paano at saan po nila maaaring maabot ang ECC? Maaari mo kayong bumisita, no, sa anumang pinakamalapit na Employees Compensation Commission Office. So meron po tayong regional extension units. Saka nito pong nakarang DOLE-wide strategic planning, napagkasunduan po sa DOLE na magtalaga sa mga probinsya, sa mga provincial offices ng DOLE na kung saan walang presence ang Employees Compensation Commission, magtalaga ng focal person. So pinapalawak po namin ang scope o mga pinadadami namin ang mga tao na pwedeng pagtanungan pagdating sa Employees Compensation Program. So makikita nyo ang kompletong listahan ng mga regional offices namin sa aming website www.ecc.gov.ph. Maaari rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming email account at Facebook page. Ang Facebook po namin ay at ecc.official. Ang email namin ay ipad or ipad at ecc.gov.ph. At kamanggagawang team, i-announce ko na rin ang aming hotline. Ito po ang aming hotline, 8896-7837 or 8899-4251, local 227 at local 228. Ulitin lang po natin, ED Jomar, no? Ang hotline numbers po ng ECC ay 8896-7837 at ang isa pa pong number is 8899-4251, locals 227 hanggang 228. Yes, kamanggagawang team. Apo. Ngayon po, ED Jomar, binibigay na po namin yung pagkakataon na magbigay po kayo ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, employers at mga partner institutions po ng programa, mga programa po natin sa ECC. Okay, sa mga nakikinig at nanonood sa programang to, no? Again, lagi naming ipinababahagi sa lahat, okay, na ang mahalaga ay prevention. Naririnig niyo naman, the way we are promoting employees compensation program, laging ang take-off namin ay prevention. Na wag na sana mangyari yung mga aksidente o pagkakasakit na yan. Hindi na baling hindi tayo umabot sa point ng compensation. Ang mahalaga ho lagi, tayo'y pagpasok, magtatrabaho, at the end of the day, tayo uwi, buong buo, ligtas sa ating pamilya. Pero yun nga, no, kung sakali na magkakaroon ng aksidente o pagkasakit at ito ay work-related, nandyan ho lagi ang Employees Compensation Program and of course ang aming opisina para magbigay ng serbisyo sa inyong lahat. Ilang po at magandang umaga at kamanggagawang team, marami ulit salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin at sa Employees Compensation Commission. Apo. Marami rin pong salamat sa pagpapaunlak ng inyong oras, ECC Acting Executive Director,
Engineer Jose Maria Batino. Stay safe po, ED Jomar, at marami pong salamat sa inyong oras. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni ECC Acting Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino. Para po sa mga kamanggagawa nating may nais isangguni sa ECC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa ecc.gov.ph at maaari nyo ding bisitahin ang kanilang Facebook page. Hanapin lamang ang Employees Compensation Commission sa inyong FB search bars. At syempre, i-promote ko lang ulit yung kanilang hotline numbers. Ang hotline numbers po ng ECC ay 8896-7837 o kaya 8899-4251, locals 227228. Para naman sa iba mang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong po ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD, 1134 kHz at DOLE official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.